Magandang araw muli sa inyo lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Kayo po na mahilig mag-aral at magsuri ng katotohanan at tungkol po sa salita ng Diyos. Narito muli ang inyong kapatid na Ronald Obidos from Back to the Scriptures today. Tayo po ay nahilingan na tumugon sa mga trending na videos mula sa mga layman ng mga Adventist, no? Sa kanilang mga programa na nag-react sila at nakita ko na talagang trending. Marami pong gumawa ng video para po mag-react dun sa aking ginawang review tungkol sa naganap na debate between SDA to Kapitulo Versikulo versus Islam, no? With Karashid sa topic na ang Bible ba o ang Quran ay salita ng Diyos. Ito po naman ay specifically ay aking tugon sa video na ginawa ni Cesar Dizon na dati kong kasamahan din, at siya ay nakita ko maraming mga video na pinost at mga reaction, kaya hindi ko po matiis na hindi po sumagot at pabigyan ang mga request ng maraming nakikinig sa atin na mga SDA din. Kaya po sabaybayan niyo po at ang tambayanan, pakinggan ang ating magiging reaction and make sure na magiging objective lang po tayo. Hindi po tayo emotional at magiging friendly po ang ating discussion. At ito po yung magkukos ng light, magkikreate ng light rather than heat. So, subaybayan po natin itong ating gagawing pag-aaral ngayon. Ito po ay pinamagatan kong si Cesar Dizon ang mali, hindi ang Biblia. Ayan, A Rebuttal by Ronald Obidos. Pasensya na kung medyo mabigat ang dating ng title, pero okay lang po yan. Maintindihan naman ni kaibigang Dizon ang aming pong pinagsabi. This is a professional intellectual discussion. Kasi gusto ko lang dinawin yung mga bagay na kanyang sinabi sa kanyang video na parang lumalabas ako ay isang heretic, na pinapangaral ko daw at tinuturo ko daw na ang Bible ay mali. Ayan. At sinasabi ko rin daw na ang turo ng mga Adventist, ang Bible ay mali. Lilinawin natin yan at iisa-isayin natin ang point. Ito po ang part 1 ng ating gagawing pagsagot at ating tatalakayin po ng point by point yung mga issue na ibinangon para po maging malinaw po sa lahat kung ano ba talaga ang totoo. Salamat po sa pagdinig sa parehong panig. I pray God na sana po ay maunawaan nyo ang issue na pinag-uusapan. Ang ating pong sisimulan ng ating pag-uusap sa pamamagitan po ng topic na bakit ko nasabi na mali si Cesar Dizon, ba't siya ang mali, hindi ang Biblia. Kasi kailanman hindi ko po sinasabi, hindi ko po sinasabi kailanman na mali ang Biblia. Otherwise, nag-Muslim na po ako matagal na. Pero hindi ko ako naniniwala na ang Biblia ay mali. At ang Biblia po ay salita ng Diyos. Ito po ay perfect. Ang author ng Bible ay perfect in his character. Hindi pwede magsinungaling, hindi pwede magkamali. Kaya po, labag sa aking damdamin na sabihin na ang Biblia ay merong mali o pinayagan ng Diyos while isinusulat ang Bible ng mga original authors nito sa Old and New Testament ay nahaluan ng mali. Yun po kasi ang stand ng Adventist na since its inception, mula nung time na ito ay isulat sa mga propeta noon, sa mga apostles, sa mga original autographs, ang technical term ng mga Bible scholars diyan. Nung isulat ang original autographs ng Bible while under the inspiration of the Holy Spirit, sabi ng mga Adventist ay pinayagan daw ng Diyos at ng Holy Spirit na pumasok ang mga kamalian na ito dahil ang inspired ay hindi daw ang words kundi ang thoughts. Alamin natin mamaya yan. Alamin din natin yung issue about Bible inerrancy at limited inerrancy na binanggit na atin nakaraan pero hindi ho ata naging malinaw kay Cesar Dizon dahil nag-confuse po siya. So, isa-isahin po natin ngayon ang ating sinasabi.
Simulan po natin sa punto na kung saan meron tayong mistake na babanggitin, kung saan nagkamali. Ba't ko nasabing mali? Na si Cesar Dizon ang mali, hindi ang Bible, kasi ang Bible hindi pwede magkamali. So, Cesar Dizon's mistake, number 1. Dizon uses strawman argument. Yan, isa po yan. Yan po ang unang mistake ng kaibigan natin si Cesar Dizon. Very passionate sa magsalita, very fiery, excited masyado si kapatid na Dizon, pero kung minsan nakakalimutan niya i-balance ito sa kanyang pag-iisip, na kaya nga may kasabihan tayo, ang maraming salita, mas maraming pagkakamali. Masasabi ko na unang observation ko dito sa video na ito ay na-commit ni Dizon yung fallacy o isang pagkakamali sa argumentation, yung strawman argument. Ano po ba ang strawman argument? Ayon po sa aking nakita sa YouTube, ito yung makikita nyo rin sa under the channel Philosophy Vibe sa youtube.com, Ang ganda ng definition niya tungkol sa strawman argument. Sabi niya, a strawman argument is a fake argument, peking argumento. Bakit naging peking argumento ang strawman argument? It's a fake argument, or when one exaggerates one argument and uses this one argument in disproving one's original argument without actually paying attention to the original argument raised. Okay? So, isa-summarize natin ang strawman argument. Ito ay isang pagkakamali na ginagamit ng mga debaters, mga lawyers kung minsan, para ito ay isang argumento na pinalalabas nila na sinabi daw ng kanilang kalaban, na ito daw ang sinabi ng kanilang kalaban, pero at yun ang kanilang sinasagot at nire-refute. Pero ang totoo niyan, yung argumento na ito na sinasabi na kanilang kalaban, na kanilang sinasagot, hindi naman talaga yun ang intention o ibig sabihin na original argument ng kanilang kalaban. Kumbaga, ine-exaggerate lang niya yung kanyang argumentation, pero he's not actually paying attention to the original argument raised ng kanyang enemies. So, para maintindihan natin ano ibig po sabihin nito, mga kaibigan, i-demonstrate ko po sa inyo sa pamamagitan po ng mga videos mismo ni Dizon para ipakita kung ano yung mga bagay na kanyang na-commit na mistake o yung tinatawag na strawman argument. Okay? Number 1, sinabi ni Cesar Dizon, as part of his strawman argument, sinabi ko daw na ang Biblia ay mali. Ayan. So, in fact, doon sa mga videos niya nung una, ang napapansin ko, sinabi ni Ovidius ang Biblia ay mali. Nung nakita ko yung title, nalungkot po ako kasi how come nasasabi ko ang Biblia ay mali? Hindi pa naman ako heretic, hindi pa naman ako skeptic, hindi pa naman ako agnostic, hindi pa naman ako atheist para magduda sa Bible. So, sa bagay na yun, masasabi ko si Cesar Dizon ang mali, hindi ko ang Bible. Nakakalungkot sa sobrang passionate niya na magsalita ng maraming salita, kasi yun ang karakter ng aking kaibigan si Cesar Dizon. Noon pa man, kakilala ko na siya. Passionate siya, gusto maging fiery at mainit sa pagsasalita. Tuloy-tuloy magsalita, nawawala na po talaga sa tamang, kung minsan, sa tamang focus yung kanyang sinasabi. Kaya kagaya nitong ating pinag-uusapan ngayon, sinasabi niya na dun sa bilang pagsagot sa reaction or review video na aking ginawa, sinabi ko raw na ang Bible ay mali. At ito ay pakikinggan natin ngayon mismo sa video na kanyang sinabi. Ito po. Gaano ba katotoo itong mga sinasabi niya? Kanya po itong mga kinukote ng mga tao para lang po palabasin na ang stand talaga ng Seventh-day Adventist ay mali ang Bible. Kahit kailan, Brother Ovidius, hindi mali ang Bible. Yan po. Sinabi ko raw na para mang pinalalabas niya, na pinalalabas ko raw dun sa aking discussion na ang Bible ay mali,
Pero hindi po yun totoo mga kapatid at mga kaibigan. Para malaman po ninyo na hindi talaga niya binasa o pinakinggan yung aking sinabi, no? Na wala talagang mali ang Bible. Kung sana si kaibigang Cesar Dizon, pinakinggan lang niya maigi yung sinasabi ko sa video, ay hindi ho siya na magkakamali, ano? Hindi ho siya magkakaroon ng strawman argument. Ako'y naniniwala na ang Bible ay walang mali. Ang Bible ay walang mali. Ang Bible ay walang mali. At gaya ng ilang mga conservative Bible scholars na evangelical, ay walang mali ang Bible sa kanyang original, no? Yung original writings. Walang mali ang Bible sa kanyang original, no? Yung original writings. Walang mali ang Bible sa kanyang original, no? Yung original writings. Ako po, mga kaibigan, kaya medyo matagal po ako mag-respond sa mga video na nire-respond, pang-refute sa aking mga sinasabi. Hindi po dahil sa mabagal ako mag-isip, hindi ho. Dahil iniisa-isa ko talaga yung video at ina-analyze ko kung ano talaga yung sinasabi. Kasi ayoko pong mag-misrepresent sa sinasabi ng aking opponent. Mas maganda ho kasi na wag mong i-misrepresent ang sinasabi ng opponent mo para pag sumagot ka, ay talagang tumbok mo yung sinasabi ng kalaban. Hindi yung strawman argument na i-assume ko na itong sinabi niya pero hindi pala. Magkukumit ako ng strawman argument. Sayang oras, sayang effort ko, sayang yung tagapakinig. Kaya ina-advise ko na si kaibigan Dizon, marami kang viewers sa iyong podcast. Sana pag-igihan mo at seryosohin mo ang pag-aaral at masabi talagang ikaw ay nililinaw mo ang mga issue. Kasi lalong nagiging magulo ang issue kung hindi mo pakikinggan muna maigi ang sinasabi ng iyong kausap. Kaya nga may sinasabi sa Kawikaan 18, hangal at kahihiya ang taong sumasagot sa usapan nang hindi muna nakikinig. Babala na ng Bible yan. Kasi marami ho sa atin na bago muna pakinggan ang side ng kanilang kausap, ay nagrereklamo kagad. Sana po hindi na ho maulit ang bagay na yon. Isa pa sa mga strawman argument na binanggit ng ating kaibigan na si Cesar Dizon, bukod sa ako daw ay naniniwala na ang Bible ay mali, ay sinabi ko rin daw na ang posisyon ng SDA Church, ang Biblia ay mali. Kanya po itong mga kinukote ng mga tao para lang po palabasin na ang stand talaga ng Seventh-day Adventist ay mali ang Bible. Ang stand talaga ng Seventh-day Adventist ay mali ang Bible. Ang stance talaga ng Seventh-day Adventist ay mali ang Bible. Ayun. Again, another misquotation on his part. Hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Hindi ko sinabi na ang position ko ang SDA ay ang Bible mali. Hindi po ganun. Kundi ang sinabi ko sa akin position, malino naman. Nilagay ko nung sa akin nakarang video. Number 2, I am against the SDA view of limited inerrancy of the scriptures. Doon ako against. Hindi ko sinabi na ang SDA ay nagsasabi mali ang Biblia. Nakakalungkot isipin. Ang ganda sana ng usapan. Kaya lang parang hindi kami nagtatagpo sa isang punto. Mahirap kausap yung isang tao na hindi kayo nagtatagpo sa punto. Paano natin masosolve ang problema kung puro emosyon ang ating paiiralin? Hindi ho tayo ganon. Hanggat maaari, let's be fair. Maging fair tayo. Lalo ang pinag-uusapan natin ay katotohanan. Kasi mas nakakahiya kung malalantad na hindi pala totoo yung sinasabi natin. Mawawalan tayo ng maraming viewers niyan. Una, hindi ko sinasabi na ang Biblia ay mali. Strawman argument number 1. Number 2 ay yung SDA position daw na sinasabi ko raw, pinapangalat ko, mali ang Bible. Hindi ho ganon. Bagkus, ang aking sinabi, paniniwala ng mga SDA, ang mga SDA naniniwala na ang Bible ay merong mali o may mali. Mula nung panahon na ito ay ipasulat ng Diyos sa mga propeta at mga apostol, ang SDA Church ay naniniwala, at ito'y pinatunayan ko sa maraming mga referensya, na nakapasok ang mali.
Hindi ho lang kopya ang pinag-uusapan dito, hindi lang ho yung transmission ng Bible, kundi mismo nung isulat ito ng mga kinasihan ng Espiritu ng mga apostles at mga propeta, no, mga apostol noon, ay that time, ayon sa mga Adventist, pumasok na po ang mali. Pinayagan ng Holy Spirit na mapasok ng mali ito. At hindi po yan ang position ko, hindi po yan ang position ng Evangelical Church at ng mga Kristiyano sa kabuuan. Hindi ko sinabi ng SDA ay naniniwala ang Biblia mismo yung mali. Iba ho kasi yung sabihin na ang Biblia ay mali kaysa sa ang Biblia merong mali. Magkaiba ho yun, no? Pag sinabi ko ang Biblia mali, eh talagang the Bible, the 66 books of the Bible, mali at hindi na ako magbabasa, hindi na ako maniniwala dyan. Mali yan eh, sulat lang ng tao. Hindi ganun ang aking position. Ang sinasabi ko na position ng Adventist, no? Although the Adventist Church believe that the Bible is the Word of God, pero sinasabi rin nila at the same time na nung ipasulat ito ng Diyos through the Holy Spirit, ay hinayaan ng Diyos na makapasok ang mga mali dito sa Bible. No? Yun ang point ko. So, hindi mali ang Bible, kundi mayroong mali. Okay? Mayroong mali ayon sa mga Adventist ang Bible. Yan po ang dapat na linawin natin. Kasi pag hindi natin naunawaan yan, kung si Kaibigan Dison ay pakikinggan natin lang siya, paniniwalaan natin siya, mamamaliho tayo, hindi tayo makakarating sa katotohanan. At yan nga po ang nakakalungkot yan. Pangatlong point, aking papakita, no? Na mistake ni Kaibigang Cesar Dison. Napansin ko na si Cesar Dison ay confused sa kung ano talaga ang issue. No? Nandito siya sa passion niya na talagang masagot kagad ito. Kaya nga siguro napansin ko ang bilis niya sumagot sa mga videos na pinopost ko kasi nga siguro para lang makasagot. Pero advice ko mga kaibigan, sana po bago kayo sumagot at magmadali, mas maganda na yung kahit matagal kayo bago mag-reply, at least sigurado kayo at alam nyo, pinakinggan nyo muna talaga kung ano ang sinasabi ng inyong katunggali. Kaysa magmamadali ka, napanood mo lang ngayon yung video na yung kalaban, tapos kinabukasan, sasagot ka na, o mamayang gabi, sasagot ka na. Eh, mamamali ka kasi magmamadali ka eh. Hindi mo na, wala ka ng time para mag-isip, mag-analyze, o kaya basahin talaga yung sinasabi ng kausap mo. At yan na nakita ko nagkamali. At isang pagkakamali ng ating kaibigan na si Dison, gaya ng aking sinabi, na-confuse siya sa issue. Pero kasi kung tutuusin, naintindihan naman Dison talaga ang sinasabi ko. In fact, ang title ng kanyang video, ang nakalagay ay, dun sa ibaba, Refuting Obidos. Ang SDA ay naniniwala na ang Biblia ay may mali. O, napansin nyo, no? Hindi niya sinabi dito na dapat ang title niya, ang SDA naniniwala na mali ang Biblia. Hindi naman ganun eh. Ang Biblia ay may mali. Pero sa kanyang paglalahad, gaya ng ating napakinggan sa video, sinasabi niya na pinapalabas ko raw na ang mga SDA naniniwala na ang Biblia mali. Iba po yung ang Biblia ay mali kaysa ang Biblia ay may mali. Hindi ko alam. Hindi ko kasi alam kung sure kung Bisaya ba to si Kaibigang Cesar Dison o Tagalog na puro. Minsan kasi nagkakaroon ng diferensya dyan. Pero Kaibigan Dison, iba ho yung ang Biblia ay mali kaysa ang Biblia ay may mali. Siguro kayo naman po mga viewers ay naintindihan nyo ang ibig kong sabihin. Sa title pa lang ng programa ni Dison, alam niya ito, tama naman. No? SDA naniniwala ang Biblia ay mali. In fact, dun nga sa kanyang introduction, ay sinasabi niya ang ganito. Kaya nga napansin ko, inconsistent dito. No? May pagkakamali. Kasi ang talagang pinakaugat ng suliranin ni Kaibigan Dison ay hindi niya naintindihan talaga ang issue. Tingnan nyo sabi niya, ito yung mga standout na sasagutin niya. Ang Biblia daw, merong mali. Hindi naman niya sinabi, ang Biblia daw ay mali. Hindi naman ganun eh. Pero yun ang sabi niya sa isang banda. Sinasabi ko lang, ang Biblia mali. Ano pa? Sabi daw ni Samuel Bakyoki, ang Biblia merong mali. Hindi sinabi na, ang Biblia mali. Magkaiba yun. Number 3, sinabi daw ni Ellen White na ang Bible merong mali. Hindi sinabing mali. Iba yung sinabing mali at merong mali. Pangat-apat,
stand ng General Conference na SDA through BRI, ang Bible mali daw. Eto, mali na naman siya rito. Iba yan. Well, kung dahil sa Bisayang punto, siguro umanhin na natin siya. Number 5, sinabi daw ni Olson, maraming mali ang Bible. Okay. Eto pa, number 6 na misunderstanding, misquotation. Talo daw ang Christian sa debate. Wala akong sinabi na talo ang Christian sa debate. Hindi lahat ng Christian ay SDA. Hindi lahat ng Christian SDA kagaya mo. Ako, Christian ako ngayon, pero hindi ako SDA. Kaya ang masasabi ko, ang natalo ay ang SDA sa debate. At ninaw ko naman po yan na talagang ang natalo SDA dahil nakita at inamin ni Brother Jerry ng kapitulo versikulo na may mali ang Bible, na yun ay pabor sa argumento ng mga Muslim. Yan ang gustong marinig ng mga Muslim, na ang Biblia ng Kristiyano ay mali. Si Jerry lang at mga SDA lang ang ganyan. Pansinin yung mga debate ko nung past, nung ako'y SDA pa, wala akong sinasabi na ang Biblia ay mali. Mula nung ito isulat. Okay? Kaya yan po ang aking masasabi